Mga programa at proyekto ng Department of Science and Technology na nabanggit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang SONA, ating tatalakayin kasama si DOST Secretary Renato Solidum Jr. Secretary Solidum, magandang tanghali po at welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali. Secretary, sa ikalimang SONA po ng Pangulong Marcos Jr., binigyan diin ang kahalagahan ng kaunlaran ng Science, Technology and Innovation. Sa inyo pong pananaw, paano po ito nararamdaman ng karaniwang Pilipino? Unang-una, ang science, technology at innovation ay nakatutok upang masagot ang mga problema sa kalusugan, nutrisyon, access sa malinis na tubig, syempre yung mga paggamit ng mga waste materials sa agriculture at plastic upang mapakinabangan pa yung pagpapagaan ng ating transport system sa pamamagitan ng paggamit ng electric vehicles. At pangalawa, yung pagkakaroon ng pagkakita ng ating mga kababayan sa pamamagitan ng Science, Technology, and Innovation. Yung Small Enterprise Technology Upgrading Program natin ay napakahalaga at usually mga 20,000 ang ating natutulungan kada taon. Ito po ay nagpapalago ng mga negosyo sa pamamagitan ng pagbibigay ng financial assistance, technical guidance. Ganoon din naman po sa larangan ng pagpapaigting ng kaligtasan ng buhay at kabuhayan pagdating sa mga natural na panganib, climate change, at ito po ay ginagawa natin hindi lang sa mga tradisyonal na gawain ng mga ahensya ng DOST tulad ng Pag-asa, FIVOX, pati rin sa mga makabagong predictive analytics sa mga digital application na pwedeng magbigay sa atin ng kaalaman, aling lugar ang mga delikado, sa mga warning at ano ang gagawin. At syempre, yung pagpapaigting ng ating sustainability advocacy sa pamamagitan ng pangangalaga at tamang paggamit ng ating kalikasan sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Kasama din dyan yung digital transformation na kailangang magawa ng buong Pilipinas sa pagtatayo ng artificial intelligence centers and hubs. Ganon din ang pagbibigay ng mga ayuda sa ating mga researcher upang mapaigting ang paggamit ng artificial intelligence sa iba't ibang larangan tulad ng agrikultura, kalusugan, edukasyon, disaster preparedness at iba pa. Secretary, in particular, ano po yung pinakamalaking ambag ng DOST nitong nakaraang taon sa layunin ng administrasyon na gawing mas moderno at episyente ang serbisyo ng pamahalaan? Una-una, pagdating sa larangan ng disaster risk reduction, naglabas tayo ng mga application upang malaman ng ating mga kababayan ang nasaan ang panganib. Pangalawa, matulungan ang local government unit sa paggamit ng bagong application na automated sa pagde-develop ng sustainable human settlement with the should. At syempre, yung bagong labas natin na handa integrated platform for disaster risk reduction. Dito po binibigay ang mga active warnings sa bagyo, mga active volcanoes, kung meron pong kakatapos lamang na paglindol, at pwedeng malaman ng ating mga kababayan ano yung mga panganib sa kanilang mga bahay, sa kanilang mga lugar, eskwelahan, at gumagamit na po tayo ng artificial intelligence. Pangalawa, sa larangan ng transportasyon, lalong-lalo na ngayong tumaas ang presyo ng gasolina, meron po tayong mga electric vehicles. Isa po dyan, yung electric ferry na ginawa po natin dyan sa para sa MMDA sa tulong ng University of the Philippines, yung MB Dalaray. Electric ferry na gumagamit lamang ng baterya and can be charged using electricity or solar power. Ito po ay malinis, safe, hindi maingay at hindi mauga. Kasi yung disenyo po ay dalawang hull, katamaran, at napakagaan na gamitin kasi kumpara sa diesel na ferry na sa isang balikan to Escolta from Pasig mga 6,000 plus pesos per trip, 2,200 lamang. Ganon din po sa ating mga tricycle drivers, yung mga electric tricycle na ginawa po natin ay nakakatulong. At ang isa pa dito na napaka-exciting ay yung pag-convert ng electric ng gasoline motor sa mga motorsiklo na ginagamit sa tricycle into electric motor. Marami pa tayong ginagawa sa electric vehicle tulad po ng Tranvia na ibinigay natin sa Intramuros Administration upang malinis ang hangin na dinadaanan ng ating mga turista pag-ikot po sa Intramuros. Sa larangan po ng agrikultura,
Marami po tayong na-develop na sistema para sa solar-powered irrigation, sa mga biofertilizer, paggamit po ng mga makabagong digital application upang magabayan ang ating mga magsasaka upang mas ligtas ang kanilang mga pananim sa peste, sa pagbabago ng klima at siyempre mga teknolohiya na nagpaparami ng kanilang ani, hindi lang po sa lupa, pati na rin po sa aquaculture. So, iyan po ay madaling maramdaman ng ating mga kababayan upang makita nila na ang siyensya, teknolohiya at inobasyon ay para sa lahat. Secretary, balikan ko lang po yung nabanggit nyo kanina na artificial intelligence. Nasabi po nga po ng Pangulo na yung ating disaster response ay naging mula sa pagiging reactive, naging predictive na po. Pakipaliwanag lang po, ano po naging papel ng DOST sa pagbabagong ito dito sa paggamit ng mga digital tools at scientific forecasting? Yung una po, yung paggamit ng mga digital transformation tools, nung una ginawa po natin yan, una malaman ang mga panganib sa pamamagitan ng forecast, no? Sa mga pagsabog ng bulkan, sa pagkakaroon ng lindol o di kaya bagyo. Gumagamit ang pag-asa ngayon ng artificial intelligence sa tulong ng Advanced Science and Technology Institute ng DOST upang makapagbigay ng mas mabilis na forecast at mas tamang mga forecast ng posibleng epekto. Ito po yung Handa Pilipinas platform, yung Handa Integrated Platform for Disaster Reduction. Maliban doon sa pagbibigay ng warning, malalaman ng ating mga kababayan yung mga panganib na pwedeng tumama sa kanilang lugar o kundi kaya sa pupuntahan ng nilang lugar. Kaya imbes na reactive lang tayo, pwede na natin mapaghandaan yung dapat paghandaan bago pa dumating yung mga panganib. Secretary, isa rin po sa mga inihayag sa SONA ang Government Emergency Communication System. Ano po ba ito at paano po nito matitiyak na tuloy-tuloy ang komunikasyon kahit mawalan po ng signal sa panahon ng kalamidad? Iba-iba po mga ahensya ang gumagawa nito. Ito sa pangunguna ng Department of Information Communications Technology. Siyempre, pwede natin gamitin yung satellite system at meron din silang mga mobile units upang mabigkabayan ang ating mga kababayan ng pagbibigay ng mga communication system. Ang DOST naman, in particular, sa local government, meron po tayong pinapamahagi na mobile command and control vehicle. Ito po ay stand-alone na vehicle, pwedeng gumamit ng satellite phone o radio, at meron ding mga rescue boat at mga drone upang magamit natin ang iba't ibang teknolohiya para malaman kung ano talaga ang sitwasyon sa isang lugar na naka-cut off pagdating sa mga disaster. Usually po, binibigay po natin ito sa mga isla o lugar na mahirap puntahan upang hindi naman sila maka-cut off pagdating sa communication. Okay. Secretary, nabanggit po ninyo itong electric ferry na MB Dalaray bilang bahagi ng pagsulong ng pamahalaan sa electric vehicles para sa publiko. Maaari niyo po bang ilarawan kung paano po nabuo itong konsepto ng catamaran o yung barkong may dalawang hull na ito? Unang-una, meron talagang programa ang Department of Science and Technology, e-mobility program. Nagsimula tayo sa tricycle, conversion ng gasoline-fed motorcycle to electric. Meron din tayong ginawang e-jeepney. Gumawa din tayo ng electric boat. So meron na tayong mga kaalaman at kasanayan sa mga ganito. Pero pagdating sa Pasig River, nakita natin na kailangan nating palakasin pa ang ferry system sa Pasig River sa kadahilan ng hindi maganda sa hangin sa ating kalikasan ang diesel. Pangalawa, kailangan din nating magkaroon ng transport system along Pasig River kung sakaling may emergency at masira ang mga daan. Kaya po dalawang hull yan ay mas less ang resistance sa tubig kaysa sa monohull na malapad. Hindi masyadong maalog at ito po'y ginawa sa pamamagitan ng pananaliksik ng UP Diliman Electronics and Electrical Engineering Department kasama na ang ating naval sector na gumawa mismo ng ferry na aluminum. Ito po ay pinondohan ng DOST. Secretary, ano po ang naging papel ng DOST sa pagbuo ng proyektong ito at ano po ang kakaiba sa disenyo ng MB Dalaray at paano po makikinabang dito ang mga Pilipino? Well, unang-una, nung ako'y pumasok bilang sekretaryo ng Department of Science and Technology, matagal ko nang gustong magkaroon ng
tulong talaga sa ating ferry system. Kadahilanang hindi lang pang climate change mitigation yan para mabawasan ang pagsunog ng karbon at mapunta sa ating kalawakan, yung necessity din na magkaroon tayo ng water transport system for emergency kung sakaling nagkasira-sira ang mga tulay sa malakas na lindol. At pangatlo, mas matipid na ferry kasi nga diesel mahal at ang electric, lalo na kung ang charger mo ay araw, mas mura. Naisip po na maging dalawa ang hull na gagawin para less contact sa tubig at mas stable kasi magkabilaan. Kaya kung sasakay kayo, hindi masyadong mauga. Pangalawa, hindi maingay, pwedeng magkwentuhan. At pangatlo, walang amoy. Kasi air condition din po siya. Well, sa kasalukuyan po ba ay may nagagamit na ang MV o nagagamit na po itong MV Dalaray para po sa mga interesadong pasahero? At saan po ang ruta nito, Secretary? Well, yung MV Dalaray, nilaunch natin yan last year. So from November to February, nagkaroon po ng pagsakay dyan. And ngayon may maintenance po sa kasalukuyan. Ito po ay pilot na e-ferry para makita ng MMDA at ng private sector na kayang gawin ng mga Pilipino ang electric ferry na mas maging mura ang babayaran natin kung sakaling local innovation ang gagawin. Ito naman po ay tumatakbo along Pasig River. Secretary, ano pa po ang plano ng DOST para suportahan ang layunin ng pamahalaan na i-modernize ang mga pampublikong sasakyan? Ang isa po nating ginagawa ay yung conversion ng mga motorsiklo na ginagamit sa tricycle na maging electric. Kasi nga ito po ang long-term solution sa mahal na gasolina. Pangalawa, para magamit ang electric vehicle sa buong bansa. At kaya hindi po masyadong marami ang gumagamit, kailangan po nating magtayo ng tinatawag nating charging infrastructure sa buong Pilipinas para yung mga gumagamit ng tricycle o jeepney ay pwedeng mas longer distance. So meron din po tayong na spin-off na company sa UP Diliman na charging in minutes na pwede pong pang tricycle, pang kotse, pang bus o pang truck na electric. Pangalawa, siyempre gusto nating tingnan din ang paggamit ng electric boats sa mga tubig sa mga katubigan natin. So isa rin po 'yan. At ang pinaka-importante po talaga kasi mapapatipid po natin ang gastusin ng ating mga drivers at siyempre yung pampublikong mga kababayan natin na sumasakay sa mga pampublikong transport systems. Okay. Secretary, para mas mahikayat pa natin yung ating mga kababayan na tangkilikin itong conversion ng tricycle, maliban po dun sa makakatipid nga dahil hindi nagagamit ng gasolina, mas makakatipid din ba sila sa maintenance? Mas tipid ba ito in terms of pag-aalaga ng motorsiklo na di kuryente kumpara dun sa fuel combustion? Tama po kayo, mas madali kasi konti lang ang parts doon, hindi mechanical. At ang ginagawa po natin, meron po tayong partnership sa Cagayan State University na nag-develop ng conversion kit. No? At ito po ay i-improve natin para mas maging mura with some partners like inventors. With TESDA, ang ginagawa po natin ay nagtitrain tayo ng mga kababayan natin na masanay maging eksperto sa pagko-convert. Ang ngayon, yung problema sa charging, ang isang solusyon dyan, maliban po sa pagtatayo ng charging station, meron din tayong scheme na battery swapping. Ibig sabihin, yung mga gasolinahan, for example, kasi nga kung magko-convert tayo sa electric vehicle, hindi na masyadong magiging profitable ang mga gasoline station. Pwedeng i-convert yan sa charging o di kaya ay meron po silang battery swapping station na kapag paubos na po yung enerhiya sa battery, pwedeng pumunta doon at ipalit lamang para hindi na maghintay sa charging ang ating mga tricycle driver at yung patay na oras ay magagamit pa nila sa pamamasahe. So ito pong mga pamamaraan na ito ay pinapatupad natin sa iba't ibang lugar sa Pilipinas at ako'y nagagalak na sa Mindanao, sa Visayas, maliban sa Luzon, ay meron ng sumusubok. Kadalasan po kasi nung una, to see is to believe, ayaw ng ating mga drivers na gumamit ng electric vehicle kasi hindi pa sila sanay. Pero dahil po sa ginagawa nating example o use case sa mga kooperatiba with the LGU, mas marami na ang mas interesado.
Secretary, nabanggit niyo po kanina, yun po nga, pag kailangan pa po ng additional charging stations, meron na po ba kayong ugnayan dito sa mga posibleng maging partners po para sa charging stations at maaasahan na po ba natin ito within the year? Actually, ginagawa na natin ito, no? Ang kailangan lang ay magkaroon ng investment ang local government para makita ng ating local government na profitable sa ating mga nagmamaneho at maganda rin sa kalikasan at hindi maingay. Nagkaroon po tayo ng pakikipag-ugnayan sa ilang kooperatiba na mag-avail ng ating Small Enterprise Technology Upgrading Program para makabili sila ng mga electric tricycle at nagbibigay kami with the local government ng charging station. So habang naghihintay sila kung saan ang stasyon nila, pwede silang mag-charge. At yung charging na yon, buong araw pwede na silang magbiyahe. So imbes na magbabayad sila ng gasolina, konting-konti lang at kung solarized ang charging, libre na yon kung gugustuhin ng local government. So ito pong use case na scheme po natin ay pinapakita po natin na profitable po yan at gusto natin na ang LGU ngayon ay tumulong na sa ating mga kababayan, hindi lang pati national government. Marami din po silang mga matutulungan with the advanced na mga cities na partner natin. Secretary, ayon po sa ulat, mas pinalalakas na ang koordinasyon ng inyong ahensya sa Department of Energy kaugnay ng paghahanda po sa nuclear energy. Ano na po ang mga pangunahing hakbang na naisagawa sa ngayon? Ang gobyerno ay meron tinatawag na Nuclear Energy Program Interagency Committee. So, ang DOST sa kasalukuyan ay nangunguna sa research pagdating sa application ng nuclear power for agriculture, medicine, industry, waste management, at ganun din sa research na paano mag-operate ng isang nuclear plant. Meron po tayo mga facility na hindi pa sa nuclear power level, pero meron po tayong simulation labs para yung ating mga kababayan ay masanay paano mag-operate. Pangalawa, yung siting ng mga posibleng location ay involve ang mga DOST agencies. Ganon din sa waste management, saan posibleng magtapon. Pagdating naman sa human resource management, kasi hindi mabilis magturo at kailangan natin ng maraming expert, meron pa scholarship po ang DOST hanggang PhD pagdating sa nuclear engineering and other nuclear-related sciences. Secretary, bago po magkaroon ng nuclear power plant sa bansa, ano-ano po ba yung mga pag-aaral at safety standards na kailangan pong matiyak muna ng DOST para mapangalagaan ang kaligtasan ng publiko? Una-una, meron po tayong sinusunod na protocol based sa International Atomic Energy Agency. At pagdating sa siting, meron pong sinusundan na protocol para maiwasan ang epekto ng paglindol, pagsabog ng bulkan o di kaya ay landslide at iba pang mga panganib. Pero pagdating naman sa construction ng building, kailangan din masigurado na yung mga earthquake information para sa design ng ating mga nuclear facility ay maisama at ang DOST FIVOX ay marami ng pag-aaral upang magamit ng mga inhenyero yung tamang disenyo kung sakali mang magkakaroon nga ng desisyon na magtayo ng mga nuclear facility. Pagdating naman sa safety for operation, syempre kailangan may pagsasanay at safety naman sa radioactive waste, kailangan ding masanay at hanapan ng mga storage para hindi maapektuhan ang kalikasan at ang ating mga sarili. Okay. Secretary, kumusta na po ba sa ngayon ang kasalukuyang kaalaman at pagsasanay ng mga Pilipinong eksperto sa nuclear science at engineering sa kasalukuyan po? At gaano po kahalaga na mapaghandaan ito at kailangan o kailan natin inaasahan magkakaroon ng sapat na local experts para po sa programang ito? Well, sa panig ng pamahalaan, meron po tayong masters and PhD scholarships sa ating mga scientista at inhenyero na gustong pumasok sa nuclear engineering. Pero pagdating po sa operationalization at pagmaman, pagtatao ng mga facility, maganda po na yung pribadong sektor na gustong mag-operate na mga ganyan, may sarili din mga training, but kailangan nating magkaroon ng basic understanding sa mga ganito sa undergraduate level or college level at yung mga training for how to operate yung iba't ibang makina dapat ding meron
maliban doon sa mga specialized talent na may master's and PhD level. So ito po naman ang paggamit ng nuclear power for medicine, for agriculture, for industry, no, for environment, ginagawa na po ng DOST through the Philippine Nuclear Research Institute. Pagdating naman po sa nuclear energy for power, ang nangunguna dyan ay Department of Energy, sinusuportahan ng Department of Science and Technology. Isa rin po sa mga sensitibong usapin, Secretary, ang tamang pamamahala ng radioactive at nuclear waste. Ano po ang mga plano ng DOST para matiyak na ligtas itong maimbak at mapangasiwaan? Ito po ay isa sa subcommittee doon sa Nuclear Energy Program Interagency Committee at naghahanap po sila ng site na mas ligtas at mas suitable, no? Either sa temporary storage at syempre yung talagang kailangang makita yung permanent storage. Alright. Ano pa po ang mga programa, Secretary at proyekto ng DOST ang inaasahan na mailulunsad bago po matapos ang taong ito at ano po ang mga bagong teknolohiya o innovations na maaaring mapakinabangan ng mga Pilipino sa susunod na 1 hanggang 2 taon po? Well, unang-una, ipagpapatuloy pa natin yung mga makabagong pamamaraan upang maibsan ang problema sa langis. So, full blast tayo sa electric vehicle program natin. At ang isang gusto nating mangyari ay mas marami pang mga motorsiklo at tricycle ang maging electric. Siyempre, meron din tayong programa sa conversion ng bus, no, from gasoline or diesel fed bus to electric. Kasi kung hindi mo nagagamitin yung mga conventional bus, anong gagawin natin sa mga bakal, sa mga chassis? Sayang naman. So pwede tayo magkaroon ng conversion. At ito naman po ay tinitingnan pa kung paano magiging commercialized. So ang isang focus po talaga natin dito sa DOST, sa mga teknolohiyang available, magamit sa local government at ma-commercialize. So pagdating po sa smart agriculture, inilunsad na po namin ang Smart Agriculture Program ng DOST para matulungan ng iba't ibang mga farmer cooperatives or local government in partnership syempre sa Department of Agriculture at iba pang ahensya ng gobyerno, mapalupa o mapatubig. Meron po tayong technology at ito po ay ginagawa na natin. Syempre, yung textile ay isa sa mga promising na industry na kailangan nating palakasin. Marami pong mga waste na mga agricultural product tulad ng banana pseudostem. Ganon din po ang mga dahon ng pinya na makonvert po natin into thread na mako-convert natin sa pera kaysa sa itapon lang. Ganon din po ang paggamit ng mga plastic. Kaya nga po magkakaroon tayo ng sustainability exhibition sa August 5, no? Sa ORA para makita ng industriya at ng ating mga August 6 pala, no? August 5 para makita ng ating mga industrial partners at mga LGU na yung mga dati-rating mga waste tulad ng plastic at iba pang agricultural waste, mga pakinabangan. So circular economy. Siyempre yung pagpupursige po natin na ma-improve pa yung artificial intelligence computing power, patuloy na pong ginagawa yan. Meron po kaming isinasagawa upang yung datos ng DOST ay mas maging ligtas at digital and GIS na para ito po yung i-feed natin sa artificial intelligence technology para magamit hindi lang ng DOST pati rin ng LGU. So ito po ay ilan sa mga kasalukuyang ginagawa ng DOST pero marami pa kaming plano for commercialization na sinusuportahan natin ng MSME and mga industriya. Secretary, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan, lalo na sa mga kabataan na gustong maging bahagi ng susunod na henerasyon ng mga scientists, innovators at technology leaders po ng ating bansa. Sa atin po mga kabataan at kahit sino man, nagkaroon po tayo ng mga pagbabago sa operation sa kasalukuyang administrasyon upang mapaigting pa natin yung application ng science, technology, and innovation sa ating kabuhayan, sa pagligtas ng ating buhay, sa mga kabuhayan natin. At kailangan po natin ng mas maraming scientist and engineer. Sa kasalukuyan, 50,000 po ang ating minimaintain na scholars for undergraduate na
pumupunta sa larangan ng siyensya at engineering, kasama na rin around 5,000 na masters and PhD. Mag-avail po kayo niyan. Bakit po? Dito po natin makikita na with science, technology, innovation, yung ating economic development, yung hangarin natin na mas maging maginhawa ang ating buhay ay makakamit natin. At ito sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng mga innovation hubs sa buong Pilipinas at partnership sa ating mga universities upang hindi na sila kailangang pumunta pa sa malalaking syudad, pwede na nilang magamit ang siyensya, teknolohiya at inobasyon sa kanilang mga lugar. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Department of Science and Technology Secretary Renato Solidun Jr. Thank you, Secretary.